Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 8 to June 14. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang, ang gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading na sa baba ng video na to. And sa mga gusto magpa-personal reading, nasa description below. This is, maaring ito isa vice versa. Ano ba yun anak? Ang aga naman ng blessing. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayo energy sa mundong ito. This is a energy reading. Anong gender mo, ano man ang iyong edad. If this is your energy, it's good. Maaring sa iba is nangyari na to, at sa iba is mangyayari sa mga susunod na araw. Meron tayong 20, 21, 25, 33. Okay. Huwag niyo ipilit kung hindi ito sa inyo ha, kasi energy reading tayo. Meron tayong Cancer, Sagittarius, Capricorn, Aries, at Gemini. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, do you have an enemy, no? Yan, kumbaga, dito rin yung mga sitwasyon, o may mga tao, o may tao na pinag-uusapan ka. Kumbaga, may enemy, or may taong galit. May nagmamatchak sa'yo, or andito yung sitwasyon, or there is a connection na maaring nagsisinungaling sa'yo. Hindi siya nagiging totoo. Kumbaga, or may kukonect sa'yo ha. Kumbaga, andito yung sitwasyon na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Someone is wearing a mask. And also, sa nakita ko sa inyo, yung iba sa inyo, sigurahan din yung there's a group or may mga pupuntahan ka mataong lugar or yun na place na mataong lugar, nasa networking ka, public servant, artista, basta matao. Yun, YouTube, TikTok, mga ganyan. No? Or nasa pabrika ka, or office, ganyan. Or may mga pupuntahan ka, no? Or yun na public, or hindi yung you have a audience, or hindi yung magkakaroon ng group sa iba, ganyan. O kaya, sabi ko nga dito, may mga paglabas, or outdoor situation. Sabi sa inyo, may mga blockage ako nakikita sa'yo, or may konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Sa nakita, pero nasa sa'yo kasi si Ki, ibig sabihin, any delay or any situation na decisionan mo, nasa sayong paring mga kamay para mag-success yun. No? Kailangan mo lang talaga na to commit dun sa bagay na yun. Kailangan mo lang talaga is manindigan talaga dito. Diba? Kailangan is pag-isipan mong maigi. Kumbaga, pag-isipan mong maigi how to transform yourself o yung bagay na gusto mong i-commit yung sarili mo para ma-fulfill mo yun. Diba? Yan yun. And syempre, ang sinasabi rin dito, may taong matigas ang ulo. May mga challenge ka na pagdadaanan. No? Meron ako nakikitang promises. Sabi ko nga sa'yo, you need to mag-trust ka sa intuition mo kasi maaaring may mga promises or any commitment na hindi magiging totoo o hindi nagiging totoo. May promises, iba is contract, there's a communication or commitment, or iba is dealing, no? Magkakaroon ng dealing o pag-uusap to fulfill something into your life, ganyan. To fulfill something na gusto mo mangyari sa buhay mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And syempre, mag-ingat ka talaga kasi may tao dito na sneaky person, wearing a mask, hindi siya pwede pagkatiwalaan. Mag-ingat ka sa mga kamalian na pwedeng magawa o maganap o madesisyonan mo. May taong makasarili or sakim. Sarili niya lang iniisip niya. Iba sa inyo, you're hiding your feelings Dito, sa nakita ko dito. Or someone's hiding. No? Andito na kasi si Ma. Andito na kasi ito Basta mag-trust ka ha. Para hindi ka maloko. Energy ni Capricorn. Ay, namatay yung Capricorn energy.
Tingnan natin energy mo this week. Yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng limitation sa sarili nyo. Or you have a boundary, no? Sa iba sa inyo. Kaya rin nakikita ko na parang hindi ka ganun ka-open sa iba. Yeah. Siguro, handin yung boundary mo, handin yung limit mo, ganyan, sa iba sa inyo. Yun. Yung iba sa inyo, parang meron kayong gustong i-structure na isang sitwasyon sa buhay mo, kaso makikita ko baka ma-delay yun. Kasi may pagdadaanan kang challenge, obstacle, or yun. May pagdadaanan ka pang balakid doon sa bagay na yun. So, nakita ko dito. Ang iyong energy. Look at the energy mo. Ano pong mangyayari, universe? Energy mo, may mga worrying ako nakikita sa iyo, no? Iba sa inyo, may mga isipin kayo, alalahanin, hindi kayo gana makapagtutulog, pagising-gising siguro kayo, o konti lang yung tulog nyo. Iba naman sa inyo is meron kayong mga dreams na iisipin, you illusioning something, mga ganyan, no? Iba dito siguro you feeling emotions because of something na gusto mong aksyonan, gusto mong magkaroon ng clarity, gusto mong desisyonan, mga ganyan. Yan, may mga isipin ka. Iba sa inyo siguro may insomnia kayo. Siguro iba sa inyo meron kayong nagkakaroon kayo ng dreams or nightmare, ganyan. Iba sa inyo nagkakaroon ng depression, anxiety, stress, ganyan. May mga inaalala talaga. Yung iba, hindi naman ganun kalala, pero may mga inaalala kayo. Feeling emotions, yan, kulang sa tulog, or maybe or night shift. And also is, maaring iba dito nakakaramdam ng mga deep unhappiness or napopokus kayo sa nakaraan. Ganun. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon ha. Yung iba dito, siguro, handun yung may mga pagsisisi sa iba, hindi lahat kayo ha, iba ganun. O kaya handle lang talaga yung iba is migraine kasi nga lalo pag kulang ka sa tulog, di ba? Masakit ulo mo, ganyan, namamigraine ka, nagiging moody ka, mga ganyan. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Ano pong parating kay Capricorn? Kukuha pa ako ng ibang message dito ha. May tao dito na may tinatagong lihim. Or maaring ikaw is you keep your emotions secret, ganyan. Sabihin ko meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, meron tayong Virgo, meron tayong Gemini, yan. Aquarius, Gemini, Libra. Yun ang nakita ko dito. Well, kung ano man element yan, tingnan natin. Parating sa'yo. Ano pong parating kay Capricorn? Ano yan? Ano po to? Ano ibig mo sabihin? Parating kay Capricorn? Ayan. Parating sa'yo, hindi maganda. Sandali. Universe, tapos na to. Kasi sa iba sa inyo, hindi kayo pwedeng pagsabay-sabayin eh. Sa iba, maaaring tapos na to. Sa iba, mangyayari pa lang to. Pero sana, syempre, hope, hindi to mangyari. Anong pwede kong malaman after nito, universe?
Yun na lang ang kuhanin ko. Okay. Ang parating sa'yo is magkakaroon sa iba sa inyo ng lungkot, self-doubt, bad news, unhappiness, or negativity. Yan ang parating. Or handa yung sitwasyon sa iba sa inyo na there's a lack of clarity of a situation na gusto mong, na hinihiling mo, o wish come true, or gusto mo mabago in life, mga ganyan, na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Ganun sa nakita ko dito. So, iba sa inyo, ang parating sa inyo is kakulangan sa kaperahan. Maaring, I hope, lahat kayo may trabaho. Pero may nakikita ko dito na maaring may mawawala ng trabaho, aalis sa trabaho, or want to give up, or tagilid sa trabaho. Ganyan. Or yung iba dito is walang ipon na pera. Kumbaga, not stable. Parating din sa'yo is sadness, sorrow, yun nga sabi ko, lungkot. May mga, you feeling empty, you feeling drain, or may mga unfulfillment situation, ako na nakikita sa'yo. Pero ang sabi dito is may magaganap o mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Dito, kailangan mo lang din is something must be let go. Kumbaga, siguro something must be let go, siguro pag-aalala, ganyan. No? Kailangan mong be responsible, or kailangan mong gawin yung bagay na yun para, kumbaga, wag kang tumutok in a sadness, wag kang tumutok in a negativity, ganyan. Wag kang magkaroon ng self-doubt, ganyan. Wag kang malito, wag kang mapanghinaan ng loob, yung mga ganon. Yung sinasabi. Kailangan i-kontrahin nyo tong sitwasyon na to, no? Para hindi maganap sa buhay nyo. Pero may lungkot. Ano ba yan, anak? Kanina mo pa ako pinububuan. Tsaka wag ka rin kasi magkakaroon ka daw ng, mag-isolated ka daw sa sarili mo. Kumaga marami kang isipin. Tingnan ko nga kasunod nito. Oh, yun nga. Yun din sinabi ko. Yun nga. Kung ano yung sinabi ko kanina, yun din. Nag-ano pa ako, yun din pala lalabas. Yun. Iba sa inyo, siguro parating sa inyo, when it comes sa trabaho, it's bad news. Ganyan. Hardship. Kumbaga, andun ka sa sitwasyon na trabaho ako ng trabaho, gawa ako ng gawa, pero parang hindi ako lumalago, hindi ako nagsasucess, ganyan, hindi ako nakakaipon, hindi ko nakukuha yung manifestation ko, yung mga ganyan. No, bakit kulang pa rin yung pera ko, kulang pa rin yung sahod ko, parang, as in, walang growth, ganyan. Kaya medyo may lungkot sa iba. Ano dapat iwasan ni Capricorn? Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon na hindi ka magpatuloy sa iyong mga goal this time, no? Kailangan din isipin mo rin at maging devoted ka sa iyong mga decision making, sa iyong goal, ganyan. Pag-isipan mo maigi, may mga bagay na kailangan mo ikat, may mga bagay na kailangan mo balansehin. Iwasan mo na hindi mo i-value yung lahat ng sitwasyon sa buhay mo. Yung goal mo, you need to value it. Kung talagang value mo yun, mag-keep going ka hanggang ma-reach mo yung goal na yun. Siyempre, pag-isipan mong maigi, no? May mga sitwasyon na kailangan mo ikat talaga. May mga kailangan mo talaga maging devoted dun sa goal na yun. Sa love life man yan, sa any situation na you want to success and to fulfill or to achieve. Ganun. And sinasabi, iwasan mo rin na mas marami ang lumabas na pera sa'yo or ma-out of balance ka sa relationship mo o sa pera mo or into your emotion. No? Iwasan mo rin na hindi mo pag-isipang mabuti. Sa ngayon is you need to use your head when making decisions in life. Yun, iwasan mo na
hindi mo pag-isipan ng tama yung mga bagay na gusto mong desisyonan at mga bagay na gusto mong aksyonan this time. Universe, kamusta po ang love niya? May hihingi ata sa'yo ng tulong? Or may tao kang susuportahan when it comes to something. May taong kakausap sa'yo. Baka may humingi sa'yo ng tulong or mangutang or mapag-usapan ng money, mapag-usapan ng isang sitwasyon na goal in life. Ganyan. Sa iba sa inyo is makaka-receive kayo ng gift, no? Yan, makaka-receive kayo ng suporta sa kasama mo sa trabaho, sa tao na malapit sa'yo, or you will receive something gift. Or ikaw magbibigay ng gift sa isang tao na sinusuportahan mo ng todo. Todo talaga. Hindi, may yung suporta lang. Ganyan. Sa iba, suporta lang. Vice versa. Kamusta po ang love, the Capricorn? Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ay, lovers talaga. Love is a lovers. Uy. Sa iba sa inyo, when it comes to a love, okay, kung kayo is magkahiwala, or hiwalay man to is single, ha? Kung kayo is single, may taong parating, at may tao dito na magkakaroon ng connection sa'yo. Itong tao na to, maalaga to. Itong tao na to is loving person. This is new love, no, sa iba. Or maybe you are manifesting na sana yung tao na yun ay alagaan ako, pahalagahan ako, mahalin ako, ganyan. No, andito kasi sa manifestation. Kung kayo is nagkahiwalayan nitong tao na to is, ang nakita ko sa ito is kukonect siya sa'yo. Someone want to connect, ikaw or siya. Someone want to connect kasi andun yung sitwasyon na karoon siya ng pagbabago sa sarili niya na maaring na-realize niya na ikaw pala yung gusto niya, na ikaw pala yung a person na ginagawa ang lahat para sa kanya, no? O ginagawa mo ang lahat para sa pagmamahal mo sa kanya or vice versa. Yun, kumbaga, itong tao na to is gusto niya ng open communication sa'yo, gusto niya ulit ng connection, or want to commit itong tao na to. And handun na sinasabi niya na, I value you. Kasi handun yung sadness na naramdaman niya na mahirap pala na wala ka sa buhay niya. Nagkaroon siya ng hardship in life nung nawala ka sa kanya. Yun. Maaring they manifesting or handun talaga yung gusto niya ng connection. Kasi they want a new beginning in life. Kung kayo is in a relationship nitong tao na to, nakita ko naman sa inyong dalawa, handun yung love, handun yung connection, handun yung passion, handun yung feelings, no? Handun naman yung sharing each other ng goals, ganyan. And nahadun kayo sa soulmate situation nitong tao na to, no? Andun naman yung sitwasyon na both kayo na nakikita ko dito na pinahalagahan nyo yung bawat isa, no? Handun yung pagmamahal, handun yung aruga, ganun. Handun yung nagkakaroon sa inyo ng more on development in this relationship. Siguro mas nararamdaman nyo yung isa't isa na worthy yung itong partner ko. Ganyan. Yun na nakikita ko. Yun nga lang, syempre, minsan may mga situation talaga na may sadness, hindi mawawala sa relationship yun. No? Na minsan talaga may mga sitwasyon na you feeling alone, pero handun naman yung love na nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Capricorn? May bumaksak talaga. Ano kaya to? Sabi ko, ano kaya to? Money mo. Kung ano ka, ito ka. Ano po to, universe? Okay, wait lang sa money mo. Sa money mo, medyo hirap. Nilalakasan mo na yung loob mo, pero hirap. No, kumbaga andun ka sa sitwasyon na frustration.
ando yung sitwasyon na di sa negative. Kumbaga, yung pera mo is negative siya. Kasi ang nakikita ko, nami-misalignment ka. Ang nakikita ko rin dito, may palabas na pera. Siguro may pagkagastusan ka. Yun, ang nakikita ko dito, no? Naglalakas-lakasan ka ng loob pero nahihirapan ka. Alam mo yun? Sa mga medyo hirap, frustration. Andi nakakaramdam ka na lang ng pagod. Andi yung sitwasyon na gusto mong bumuo at gusto mong mag-ipon pero hindi nagsasucess yung bagay na yon sa nakikita ko dito. Pero I hope, no? Sana this time, mag-success na siya sa lahat sa inyo. Tandaan mo na sa sa'yo si Key. Alam mo paano mag-success yun. Sa nakikita ko rin dito, hope walang magkakaroon ng, maaaring in the past or itong mga darating na araw, maaaring magkakaroon ng mga disagreement, conflict, or magkakaroon ng lack of teamwork, either sa kasama mo sa trabaho, sa karelasyon mo, sa paligid mo. Yan. May mga ganun akong sitwasyon na nakikita dito. Yun. Or maaring ikaw ito maaring ikaw yung tao na ayaw mo talaga makipag-collaborate sa paligid mo. Kumbaga, you want to be alone, gusto ko mag-isa. Kumbaga, andun ka rin sa sitwasyon na tahimik ka lang. Hindi ka talaga totally pala salita at pala maboka, ganyan. Kumbaga, andun na yung siguro yung mga time na pinipili mo yung sarili mo. Ganun. Tingnan natin ang iyong career. Career or work. Kumusta po ang career nito? Ano po yun? Devil pala. Okay. When it comes sa career mo, sa career mo o trabaho, ang career mo nakita ko dito, it's more on stock kasi hindi siya nagkakaroon ng pagbabago. Kumbaga, kung ano ka dati, yun ka ngayon. ang pangit Sorry pero stable ka. Ganun. Sa nakita ko dito. Sa sa career mo. Kumbaga, paulit-ulit lang siya. Ganun. Hindi siya totally a big transformation kasi hindi rin kasi si Devil. Kumbaga, may blockage siya dito sa iyo. It's more on your loss of control ka dito no? Maaaring when it comes to a success is there's a delay or hindi talaga yung repeating cycle ka when it comes sa career mo. Yan. Kung ano ka dati, nun ka rin ngayon. Sa nakikita pero stable naman siya, no? Maaaring iba sa inyo matagal na kayo sa career nyo, no? Ang nakikita ko dito. Yun nga lang, medyo stuck siya. Ganun, sa nakita ko dito. Kung halimbawa gusto mong maglipat ng trabaho, maaaring i-delay mo siya, no? O kasi baka hindi maging maganda, 'di ba? Sabi mo. O sa iba ganun, baka i-delay mo muna at hindi ka muna nakapag-desisyon na lumipat ng trabaho o ng iyong career. Sa iba sa inyo, kung wala kayong trabaho, ang nakikita ko dito or career, wag nyo na daw i-delay. Kailangan nyo kasi mag-action. Hindi nyo na kailangan pag-isipan. Ang kailangan mo ngayon dito is a movement. Kailangan mo mag-start ng new beginning. Ang problema lang yung sarili mo dito. Loss of control ka. Dinidelay mo. Pinagpapabukas mo, kumbaga. No? Kumbaga, maaaring nagkakaroon ng sagabal sa'yo. Or ikaw na mismo yung nagpipigil sa sarili mo na mag-aksyon. Nilalabanan mo yung pagbabago. O hindi yung naguguluhan ka o pabago-bago yung isip mo para mag-aksyon. Mga ganun. Sarili mo yung kalaban mo dito. Ibig sabihin. Advice po. Ano po yung advice?
Aba, pareho pang Knight of Wands. Okay, when it comes to advice, ang sabi dito is, ang advice kasi sa'yo is, you need mong mag-take a risk, no? You need to take a risk. Kailangan mo magkaroon ng transformation this time. You need to take it action and begin something into your life. Project, any sitwasyon na gusto mong baguhin o desisyonan o sitwasyon na gusto mong i-let go, gawin mo, no? Kung gusto mong mag-transform ka. Kung gusto mong mag-change na mga desisyon, mag-desisyon ka. Something let go, i-let go mo, no? And try to reflect the past situation sa buhay mo para maka-adapt ka doon, para mas malaman mo kung paano mo babaguhin o itatransform yung sarili mo. This is a time to awake, no? Magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo, sinasabi rin dito, and you need to learn from the past, no? Ang sinasabi to, and ito na yung time na gumising ka sa mga bagay, isang sitwasyon. Wag ka lang uupo-upo diyan at wag ka lang yung walang gawin at walang action na, at wag lang yung bahala na situation, or you need mo rin kasi makapagsapalaran sa buhay, no? Sinasabi dito. And sinasabi rin na magkaroon ka ng progressing effort, hard work, and be dedicated to your goal. If you want to improve something to your life, do it, no? You need, kailangan mo kasi mag-commit dun sa bagay na yun, no? Pero sinasabi, mag-focus ka, at hindi naman yung sinasabi magmadali ka. Pero ang sinasabi dito is, kailangan mong matuto sa nakaraan. Kailangan mong ma-improve yung sarili mo. Kahit mabagal, need to improve. At maging patient ka din. And be practical, ang sinasabi rin dito, no? Be practical, and then, syempre, try to make it balance yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Yan yung ang sinasabi dito. Strong will, syempre. Strong will lang. And calm and grounded. Ganyan. Kumbaga, may mga bagay na routine, na meron kang routine, na kailangan mo ring i-let go, if ever na meron ka. Diba, routine mo is tamad, routine mo is hindi makapag-move on, routine mo is ganito, ganyan, ang tagal mo nang nakadikit sa isang sitwasyon na yun, hindi mo pa maibago o hindi mo pa mai-release. Anything situation na routine na meron ka na hindi nagiging good para sa'yo, yun. Arigato namaste, God bless.